I-share ko naman sa inyo mga kalikot kung paano natin i-reset yung printer Epson L385. So bago natin simulan guys, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ng ating notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Kadalasan yan mga kalikot kapag i-reset na yung ating printer, minsan yan hindi na tayo makapag-print. Tapos nagbi-blink na yung mga ilaw niya katulad niyan. Kaya kailangan na natin siyang i-reset. Kailangan naka-install na mga kalikot yung ating drivers dito sa ating computer. At saka mayroon rin tayong resetter. So hindi natin yan mare-reset kapag wala tayong resetter ng Epson L385. Kapag nag-download naman tayo mga kalikot ng resetter ng ating printer, so kailangan may WinRAR apps tayo para ma-open natin yung ating resetter. So kailangan installan muna natin siya ng WinRAR. Tapos kapag i-reset na natin siya mga kalikot, kailangan naka-off na yung ating mga antivirus. Minsan kasi kapag naka-on yung ating antivirus, mag-i-error siya. So kailangan i-off natin yung ating mga antivirus. Kapag gusto nyo naman mga kalikot yung ating resetter, mag-direct message na lang kayo sa ating Facebook page. So tara mga kalikot, simulan na natin siya. Ayan, so ito na yung ating resetter mga kalikot. I-click lang natin yan. So ayan guys, naka WinRAR siya. Kaya kailangan may naka-install na WinRAR sa ating computer para ma-open natin siya. Ayan. So nasa sa inyo yan kung i-extract nyo siya, pwede din, or pwede nyo rin na i-open na lang dito sa kanyang box. Yan. So dito sa ating resetter mayroon tayong drivers at saka yung mismong resetter niya mga kalikot. Ang pag-i-extract naman mga kalikot na gamit yung ating WinRAR, double click nyo lang siya. So kailangan dito sa ating desktop, gagawa kayo ng folder or panibagong folder. So katulad nyan. Tapos baguhin nyo na lang yung pangalan. Tapos pindutin natin itong extract. Yan, extract to. Yan. Tapos dito guys, hanapin lang natin yung new folder, yung ginawa nating folder. So ito siya, i-click natin na ganyan, yung new folder, tapos okay. Ayan, may password yung ating WinRAR. So kailangan ilalagay rin natin yung ating password. Yan, copy lang natin. Tapos balik tayo dun sa WinRAR. Ilagay natin yung kanyang password. Yan. Tapos okay. So nagra-run na siya. So check natin dito sa new folder natin. Ayan guys. So ito na yung laman ng na-extract natin kanina. Bago natin i-reset mga kalikot, kailangan naka-power on na yung ating printer. So ito na yung folder kanina na in-extract natin. Click lang natin to. Yan. So dito guys, may dalawang folder. Kung wala pa kayong drivers ng Epson L385, so nandito yung drivers niya. Tapos itong isa mga kalikot, ito mismo yung kanyang resetter. Double click natin siya. Tapos ang i-click natin mga kalikot, yung pangatlo, yung run me. Right click lang natin siya. Run as administrator. So yan yung i-click natin. Yes. Ayan. Tapos okay na natin siya. Ayan. So nandito na tayo sa kanyang adjustment program. Punta tayo dito sa select. I-select natin yung kung anong model ng ating printer mga kalikot. Dito sa ating printer, Epson L385. So yan yung isi-select natin. Dito sa kanyang port, ito, click lang natin yan. Scroll down natin. Tapos dito mga kalikot sa USB nya, ito yung L385 series. Yan. Pwede rin naman doon sa auto selection. Okay natin.
So naselect na natin yung kanyang model, Epson L385. Tapos punta lang tayo dito guys sa particular adjustment mode. Click natin yan. Hanapin natin yung waste ink pad counter. Yan, i-click natin yan. Okay. Dito na tayo sa kanyang min pad counter. So i-check lang natin itong box na to. Yan, kung gusto niyo siyang i-check para ma-check kung ilang points na yung or ilang percent na yung kanyang min pad counter. So i-check natin. So ito kasi mga kalikot, kaka-reset lang natin kanina. Pero i-share ko lang sa inyo kung paano mag-reset ng Epson L385. So check natin. Ayan, kung makikita nyo guys, 00 siya. Pero kung end of service na talaga siya, yung hindi pa siya nare-reset, makikita nyo dito mga kalikot kung ilan na yung na-print niya. Tapos nandyan na rin kung ilang percent na lang yung natira. Natapos na natin siya na check. Check ulit natin yung min pad counter niya, yung box, check natin yan. Tapos initialize na natin siya para ma-reset natin. Ayan, i-click lang natin yung initialize tapos okay. Ayan, so makikita nyo dyan magiging 00 na siya. So ganun lang ang pag-reset ng Epson L385 mga kalikot. Sana masundan nyo yung ating video mga kalikot. Kung gusto nyo mga kalikot yung ating resetter at saka yung kanyang driver, mag-direct message na lang kayo sa aking Facebook page. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating bell button para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat and God bless ating lahat mga kalikot. Bye bye.